nakulong ako. Yes, totoo nakulong ako. Bakit? May warrant na naman ako. Diwata Pares, ang social media sensation na kilala sa kanyang sikat na Pares business ay muling naaresto dahil sa umano'y hindi pagsunod sa mga regulasyon sa negosyo. Arestado si Diwata bandang alas 6 ng gabi at nakulong ng magdamag, dahilan para lalong maging tensyonado at pagod ang personalidad. Hinuli na naman ako ng alas 6 ng gabi. Tapos magdamag, maghapon ako nakakulong. Nagbill ako at Hindi ito ang unang pagkakataon na humaharap siya sa legal na issue, ngunit malinaw na labis ang epekto ng insidenteng ito sa kanyang kalusugan at negosyo. Sa kanyang pahayag, inihayag ni Diwata ang matinding pagkadismaya sa umano'y kakulangan sa tamang proseso. Ayon sa kanya, hindi siya nakatanggap ng subpina bago ang warrant of arrest, kaya't hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili bago dalhin sa kustodiya. 60,000 bail, walang subpina. Ang tanong na paulit-ulit sa isip ni Diwata habang pinoproseso ang biglaang pangyayari. Ang halagang ito ng piyansa ay mabigat lalo na't ang negosyo ay patuloy na humaharap sa legal at pinansyal na hamon mula sa mga ahensya ng gobyerno. hindi man lang ako nakatanggap ng subpina na may warrant na agad. Agad-agad, katulad din nung dati na nangyari. Alam mo kung anong reklamo, anong complainant ko. Isang ahensya ng gobyerno, hindi daw compliance. Warrant agad. Ako naman hindi ako mahirap kausap, di ba? Tungkol ito sa negosyo. Parisan, ano bang negosyo ko? Paris, di ba? So, nakalungkot lang, no? Ganyan ang nangyari. Pwede namang ayusin kung may pagkakamali ako. Pero bakit warrant agad? At saka hindi naman ako big time na negosyante. Halos tama-tama nga lang pangkain ang kinikita ko. Minsan abono pa. Grabing stress. Bukod sa emosyonal na stress, sinabi ni Diwata na labis rin ang pisikal na pagod sa pagharap sa mga insidente. Personal niyang inilaan ang sariling pondo upang mapanatili ang operasyon ng Pares Shop, kahit na patuloy ang mga suliranin sa regulasyon at pagpupondo. Nasa 60,000 yung bill na pinangpiyansa ko. Maraming netizens ang nag-react sa balita. Ilan ang nakikiramay sa sitwasyon, habang iba naman ang kritikal, na nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang proseso sa legal na sistema. Di ba? Grabe. Ang hirap maging Pilipino, sa totoo lang. Lumalabang ka naman ng patas, hindi ka naman namimerwisyo. Dumidiskarte ka sa sarili mo para mabuhay ka. Pero bakit? Bakit ganun? Sa kabila ng lahat, nanatiling positibo si Diwata at ipinahayag na patuloy siyang magsusumikap para sa kanyang negosyo at sa mga empleyado nito. Binanggit niya na kahit maraming kontrobersya at hadlang, hindi niya papayagang tuluyang maapektuhan ang kanyang pangarap at ang livelihood ng mga nagtatrabaho sa kanyang shop. Pwede naman ayusin kasi ang nakalagay hindi daw nag-comply. Kung ano man yung dapat ayusin, pwede naman. Di ba? Tulungan nyo ako kasi hindi ko alam kung paano gawin yan. Ayusin natin. Halimbawa, kung mayroon mang pagkakamali, hindi para diretso sa kulungan nang wala man ako subpina na natanggap. Di ba? Diyos ko, napaka-stress. Diyos ko, mabuti lang talaga. Ay, nako, nakalabas na naman ako. Buti na dyan si God kahit paano hindi niya ako pinapabayaan. Grabing pagsubok ito. As in, nakulong ako ng 24 hours kasi kung wala pa akong pera na pang piyansa, kung hindi ako napag-provide ng 60,000, wala. Hanggang ngayon nakakulong ako. Grabe. Ang intention ko lang naman dumiskarte, maghanap buhay. Paris lang naman yung tinda ko. Ang kinikita ko pang tabla-tabla lang sa pagkain ko araw-araw. Minsan kulang pa. Bakit ganun? Kailangan pang ikulong. Grabe, napaka-unfair ng mundo ata.